Balik tayo ng HTML. So sa HTML makikita nyo meron tayong mga fields dito. Ise-set lang natin yung ating mga fields na required para hindi sila malagpasan na magiging user natin. Yan. Then after nun, dito sa baba ng form natin, magkakaroon tayo ng script. So sa script natin, kasi kailangan working yung button natin. Yan, para at least meron tayong maipakita. So mapapansin nyo, gumagana na yung mismong mga required natin. So sa password, next nyan sa email. So at gmail.com. Then sa age naman, yan. So number lang dapat. Then sa birth date. So dapat meron yung birth date natin. So ayan. So ang gagawin naman natin yung script para pag okay na yung mga fields, meron tayong alert na maipapop up. So ang gagawin natin, i-call out natin yung document natin. Then set natin yung query selector natin. Then yung query selector, of course, tatawagin natin yung form kasi sa form tayo manggagaling. Then after nun, maglalagay tayo ng add event listener. Okay? Kasi guys, kailangan natin maramdaman ng program natin if meron bang changes na nangyayari sa form natin. And ang gagamitin natin doon is yung submit, which is yung button natin. Then, after nun, we will call out yung function natin. And then, magkakaroon tayo ng event dito or yung variable natin na letter E. Tapos, after nun, opening and closing curly bracket. And inside it, tatawagin natin yung event natin. And then, sasabihin natin, prevent default. Then, semicolon. After nun, mag-a-alert tayo. Then, ang i-alert natin dito is yung form submitted. Yan. And then, semicolon natin siya dito. And then, semicolon din sa part na to. So, after nun, refresh natin siya. So, fill upan lang natin example yung mga to. Kung age 33. Tapos, yan. And then, eto wala pa naman mga validation tong mga to. So, okay lang. So, kunyari nag-submit tayo. So, ayun siya. Form submitted. So, makikita na natin na yung button natin working siya based sa mga validation na meron tayo dito sa name, password, email, age, and birth and favorite color.